if you have any further clarifications or questions regarding the current incident, we are very much willing to answer. By the way, before you shoot your questions, i-clarify ko lang yung I will give emphasis on one of the points doon sa incident. One of the incident that transpired. Yung si Ka Sanya, yung wounded na NPA, ay hindi yung siya captured. Actually, based on the incident na what really transpired, ay nag-surrender siya. Kasi nung na-wounded siya during the encounter, ay tumakbo siya doon sa, iniwanan niya yung mga kasama niya, tumakbo siya doon sa barangay. At doon siya mismo sa harap ng bahay ni barangay captain nakarating at humingi ng tulong. So, nung surrender siya doon sa sa kay barangay captain, din nandun, tinulungan natin. And sunod-sunod na yung situation doon hanggang sa dinala natin, inassist siya ng mga sundalo tsaka ng mga local government, dinala doon sa hospital para maagapan din yung sugat niya. Mild lang naman yung sugat niya, hindi ko lang sa kamay. So, yan yung isang picture na nandiyan. So, binigyan kagad siya ng medical attention. So, yun, yun lang, ipasya ko na, nag-surrender siya doon sa So, we hope na gano'n na rin sana ang gagawin ng iba para matigil na to. Okay, any questions? Sir, as of now, wala na bang barilan na nangyayari ngayon? Or wala na bang operation? As of now, wala pang nangyaring incident, but the operation still continues kasi nandun pa rin naman yung hindi pa naman natin na-clear talaga ng gusto yung area na yun. But with the effect nga nung nangyari yesterday and the past 2 days ay may yung mga nandoon mismo sa malapit sa incident area ay natakot yung mga tao kaya pumunta doon sa sentro ng barangay Marcos and sa barangay Kiriganan. Kaya nandoon din yung effort with the cooperation and joint effort ng sa support ng ating local government, particularly with our Mayor of Gandara, yung tropa ng 3rd Infantry Battalion, ay ongoing ngayon yung kanilang humanitarian assistance doon. Yung sa namatay, sir, may nag-claim na ba na pamilya? Status na. Kasi nandun Yes, sir, yung family, sir, may nag-declare ng family ni Jennifer Paquitas. Sa ngayon, sir, ang status po nung cadaver is ongoing na po yung pagkuha sa divine po na Katbalogan, yung divine funeral homes. Kinukuha na po yung cadaver doon, then dinilipat sa funeral homes, doon siya ibalsamong, then dadalhin po sa Mutchong, then doon na po ito-turn over sa family po ni Jennifer. One follow-up. Ako na muna. Clean ba or parang inamin ba ng pamilya na NPA talaga? Kasi may mga comments na parang nandun lang daw sa sa farm lang tapos na baril NPA agad. Yeah. Clean ba ng pamilya na NPA talaga or inamin? Okay, actually ang pagkakaalam namin diyan ay itong namatay si Ka Jenny ay taga galing yan dito sa San Jose de Buwan.
we were, our batalyon naman doon na nasa San Jose Libuan, yung 87 IB ay nakaget in touch na sa kanyang family. At ang sabi nga nung nanay niya ay pinapasurrender na araw sana nila yun. Kaya laking ano talaga, laking sisi nung nanay niya. In fact, pero mas maganda kung ma-interview niyo yung nanay niya or someone from their family para you can get the first-hand information. But the report that came to me ay sabi na lulungkot. Siyempre, nalulungkot kasi namatay yung anak niya, but supposed to be, pinapasurrender na niya. At ang sinisisi ni nanay niya ay itong si Alas, yung isang kasamahan niya, na pinsan niya, na nandun din, na member din ng squad to, ng Platon Yakal. Dahil yun ang nagpipigil na susurrender na sana ito si Kajini. So, nandun yung laking pagsisisi ng nanay na hindi nila na-postro yung pagpapasurrender. So parang ang bata pa. How young si Jenny? 19 years old siya. About 19 years old. Yeah, very young. Kaya, in fact, kahit kami, masama rin ang pakiramdam namin nung nakita namin na gano'n ang nangyayari. Kaya nga ako, bilang na commander dito ng tagapagpatupad ng batas dito sa area nyo, ay hinihimo ko talaga ang iba na huwag nang hintayin pa. Kasi baka huli ang lahat, which is katulad sa mga nangyayari na yan. Huli ang lahat. Kaya we appreciate the effort ni Sanya na tumakbo na siya doon sa kay barangay captain, nagpatulong din. Nakareceive siya ng magandang pagtrato galing sa mga kasundaluhan. In fact, dinala agad siya doon sa makaroon kagad ng medical attention yung sugat. Sa first day, dalawa yung nakuha ang long firearm. Yung isang firearm, kay Jenny ba yun? Or may armas ba siya, si Jenny, nung nabaril? Yun yung huli na na-recover. Yung isa? Kasi yung unang na-recover na dalawa ay nakatakbo sila. So, naiwan lang yung dalawang firearm na yun. In fact, kampuhan yun. Temporary encampment nila yung napasok ng kasundaluhan doon. Kaya, siyempre, may depensa sila doon. Kaya, naunahan nga yung trupa natin. Kaya, while chinek yung presence nila doon, our troops were fired upon. So, dahil kampuhan nila yon, nakita naman natin sa pictures. Then, naiwan yung dalawang firearms na yun. Then, doon sa huli na mga encounter, doon na si Kajini, which is nandun yung isang firearms na naiwan. In fact, suot-suot pa niya yung bandolier niya talaga. Kaya kasama yung bandolier. Hindi lang yung firearms, nandun yung kompleto ng bandolier. Sir, sir, estimate po yun, mga ilan po yung MPA kasi ilang araw na po yung bakpatan din daw pa para hindi. Based sa natin dyan, ang nandyan kasi na reported na nag-ooperate dyan ay yung squad 2 ng Platon Yakal under ng SRC browser ng Eastern Visayas Regional Command ng NPA. Yung Platon 2, yung squad 2 na yun ay mayroon silang 15 na trupa. So, sa ngayon, dalawa yung na-neutralize natin. Kaya mayroon pa rin dyan 13 na natira. Hindi pa rin umaalis. So, ang atin dyan ay we make sure na maging normal ang sitwasyon ng pamumuhay ng mga tao dyan. Kasi yung mga tao na yung nagreklamo, that's why imuntahan natin ang lupa natin. Just to check. Dahil yun naman ang trabaho natin. And yet, lumaban, ganun nangyari. Kaya sabi ko nga, I appreciate the actions ni Sanya na kusa na siyang nag-surrender. Kaya para huwag nang matuluyan. Di ba? Sir, at ano po yung plan niyo, sir, para sa mga susunod na habang?
ay tuloy pa rin natin yung ano, yung i-clear hanggat ma-clear natin yung lugar na yan. Kasi kailangan talaga natin na, sabi ko nga, kaya nga nandyan yung statement ko that we will really uphold the law, the rule of law. But of course, we will assure you that our actions will always be humane. Kaya, ano yan, left and right yan. We will give them the force kung ayaw nila mag-cooperate, ayaw nila makisama, papunta sa daan ng kapayapaan, then we will give them what they want. But doon sa mga gusto ng kapayapaan, then we will give them also the necessary humane treatment. Sir, yung casualty, sir, trinay ba ng Philippine Army na pasukuin yung namatay? Yung recently na namatay? Trinay ba ng Philippine Army na? Kung namatay, Mag-surrender na? O kinausap ba? Or any actions na ginawa ng Philippine Army to prevent this encounter? lahat ito talagang bago lahat ng ano ay kung may pagkakataon na kausapin, kinakausap natin. But yung instance na yon, yung situation na yon ay lumaban na ito. And in fact, sabi nga doon sa briefing kanina, sila they fired upon our troops. And if you can observe, lalo-lalo na yung natamaan yung trupa namin. Kaya mayroon tayong 2 wounded. In spite na may civilian in between. Because yung situation noon, nung nakausap ko mismo yung si Lieutenant Sevilla doon sa hospital, kung paano nangyari, ay mayroong mga civilian doon. May kubo kasi na may mga civilian. Then, in-assist nila. Dahil nga natatakot na yung civilian, dahil may putukan sa malapit lang. So habang ina-assist nila yung mga civilian, ay binanatan sila. So, they don't really even respect civilians. Kaya yun ang nakakatakot dito. Sir, yung first, second, third, fourth, fifth encounter, the same group lang ba? Yes. The same group. So hindi sila umalis? Or hinabol? Yeah. Hindi sila Hindi Naka-corner sila, sir. corner sila. Kaya lumalaban. Kaya sabi ko, yung ginawa ni Kasanya na tumakbo na lang at pumunta kay Kaptan, that's the best thing they can do. Supposed to be. Kaya I encourage them to do that, to do the same. Yung markings ng mga barrel, sir, ano ba? Hindi pa galing sa government yung mga barrel? We're still verifying for that. Isa yan sa talagang pinag-verify na. Kasi 5 days na eh. Kasi just like what happened sa Leyte, we found out na galing sa yung pa na biniktima nila, no? Pinatay nila. Ibig sabihin, may bala sila kasi ilang days na, lumalaban pa rin. Ilang days na. Maybe. Kaya pa siguro. Sir, sa mga barangay, yung bumalik na po ba yung iba? Yeah. Kasi I think di ba, our battalion parang commander dalawang barangay yun yung may nag-evacuate. Evacuate. Yes, ma'am. Sir, so far nakauwi na po yung mga evacuee natin. Initially, natakot po sila kasi may encounter. Pero nakabalik na po sila sa mga bahay na they are trying na mag-normalize na po ito. Pero may mga sandalo pa rin doon sa area, sir. It is to support them, bigyan po sila ng kanilang relief operation na mention po kanina. There's an ongoing relief operations po para sa kanila. And of course, isusustain din po natin yun para hindi naman po sila matakot sa mga nangyayari. Yung barangay Marcos, how far is it from the, siguro yung sa daan, yung main National Highway. sa National Highway? O sa highway, sa kalsada. More or less. Ano yan? Ano yung May transport, ilog yung kasi mode dyan. of transport, ano na siya? May ilog dyan na malaki sa gitna. Ano mode of transport papunta sa barangay Dito yung Marcos? Gandara proper. Then nandun yung malaking ilog. Anong ilog yan? Gandara River. Gandara River. May malaking ilog dyan. Nandito sila sa tawid. Nandito sa taas yung hirigangan. Tapos dito yung Marcos. Tatawid pa ng bangka bago makapunta sa... Anong barangay nakita si Kajeni? Si Kajene. Anong barangay siya namatay o nakuha? Kasi ilang encounter siya? Doon sa Sa panglima? Ay, si Gine pala. Yung first encounter na sinasabi ko.
Si Jenny dito sa ano, in between ng Marcos and Hiragana. Hiragana. In between doon. So, yung tumatakas na. So namatay siya sa pang ilang encounter? Sa panglima. Pang-5. So first encounter is doon sa barangay Hiriganan. Then bumaba sila. So mayroon din tayong trupa galing dito sa Marcos kaya nagsalubo-salubo. So ang dami daw ng putukan sir. Ano bang ginamit niyo? Gumamit ba kayo ng mga air assets? Wala. So wala. Ano lang, kasi talaga ang purpose lang natin doon ay i-check yung mga reports ng trupa na may presence ng armado doon. Ano sila, ano na itong mga tao, yung mga sibilyan. Paano minanage ng tropa na hindi madama yung mga civilian sa barangay? Kasi malapit daw sa barangay sa. Yun nga, katulad nga doon sa nangyari, our own troops, no less than the lieutenant civilian na platoon leader ng isang trupa natin ay nag-sacrifice na na-wounded siya dahil sa pag-protection doon sa mga civilians. Kasi may civilians talaga doon. Kaya ina-assist nila, dahil binila pa rin sila nung ano. Kaya doon kami medyo na ano, sabi ko nga, it is very unbecoming na they don't respect anymore the presence of civilians. No? Kasi baka din kasi civilian yung nagsumbong sa kanila, kaya dinadamay na. Maybe. Because galit na rin yung civilian sa kanila eh. Mga ilang araw na lang sila sa nilulog yung mga civilian doon, yung mga group na yun. Kaya nagsumbong sa inyo. Ano na sila na parang napuno na. Ano. Dahil ito kasi ano, yun nga, dahil na itong lugar, sasadyain na. Parang sasadyain, kahit tatawid ka pa ng ilog. Ano. May peso wifi ba sa area? Paano sila nasumbong? Usually, How helpful it is kung may peso wifi, may net yung area, Internet, may connection. may internet connection yung mga tao. May means of communication. yeah, may connection doon kasi may na-recover na mga cellphone gamit ng ito doon. Saka of course, yung pagtawag, marami ng paraan yung mga civilian paano mag-report. Hindi lang naman through cellphone. Siyempre, araw-araw. Marami. We cannot elaborate more kung paano nagre-report yung mga civilian natin for their safety. But maraming paraan. But yung mga nahuli natin, ay may mga dala rin silang mga cellphone. So may nagsasagap din na sila. Sir, ano yung impact nito sa ongoing campaign to end insurgency, particularly dito sa Samar Island? Malaking bagay po ito kasi sa kabuuan ng buong sa area ng, although I cannot speak more about the whole area of the 8th Division kasi kahit ito lang ang area ng brigade ko, 8th First Brigade, ay yan talagang isa sa malakas na lang na naiwan na armadong grupo na o mga NPA yan sa under ng SRC browser. Kaya nung natumbok namin ito na ganito nga na ano sila, malaking impact sa kanila to, malaking kabawasan sa kanilang kapasidad. And I hope na, I am hoping, sabi ko nga, nagayahin nila si Kasanya. Just come with us and we have open hands to accept them. No? At we have proven it already. Ilan na yung mga sumuko at nagbalik loob sa atin at tinulungan namin. It is not just once but twice. If you can remember the first time, 10 days after I assumed as the commander of the 1st Brigade. If you can remember Katintin,
na dinala rin natin sa ospital at ngayon ay magaling na siya. And I hope magkakaroon na siya ng panibagong buhay ngayon. I remember, sir, nagkaroon ng kapehan with PIA sa 8ID. Nandun si Regional Director Arian Arento. Sinabi ng Army na confine na lang daw, in fact parang sinasabi nila halos wala ng NPA. Confine na lang daw sa heart of Samar, which is Matugino area. Or kunti na lang. Ito na ba yung sinasabi ng Army? Sila na ba? Yung sa Matuginaw area, ibang grupo din yun. So meron pang iba din nag-ooperate dito. Pero yun nga, may point naman yan kasi hindi naman ganun talaga sila kadami na. Marami pa kasi lumalaban pa rin eh. Pero unlike dati during the time ng 1990s na talagang saka that time kukunti lang din ang trupa natin dito. Sa ngayon ay medyo marami-rami tayong trupa dito. So by ratio, kukunti na lang sila. May ibang grupo yung sa Matuginaw area. Tapos iba rin tong grupo na nandito sa Browser. Pero minsan nagtatawid-tawiran yan sila. So yung sinasabi mong konti, in terms of figures, mga ilan na lang ito sila? Katulad itong squad to, they are only 15. Nalagasan ng dalawa. Isa naman 13 na lang sila ngayon. Bad number for them. So come to think of it. Kaya please, come on. You're very welcome. Okay na ako. Thank you. Sir, doon tayo sa bang tawag dito? Sa rules of engagement, Yes, yes. wherein there are civilians in the vicinity. Is it priority for the soldiers to first evacuate the civilians for safety? Kahit mayroon ng mga kalaban that is firing within the range? Ano bang unang ginagawa ng mga sundalo po natin? Yes, that is first is the safety of the civilians. Kaya sabi ko nga, hindi na kailangan i-prove pa. Dahil our soldiers, a lieutenant and a sergeant, ay talagang wounded ngayon just to protect the civilians. The civilians. Dahil yun ang una nilang pinutiktan, kaya nakakasakit talaga ng damdamin. Are these actions of the NPA a violation of the international Yes. humanitarian law? Precisely. So That they is a can, violation. Kaya nga sabi ko, very unbecoming na in spite na may civilian nandyan, ay bumira pa rin sila. so you might be filing charges Yes. against the group. We have a lot of charges already for them. Particularly yung mga na re-recover namin sa kanila ng mga anti-personnel mine. Kasi using landmine is also a violation of the international human rights. And katulad itong action na to na they are firing upon our soldiers in spite of there are civilians. Maraming civilians yun Mga 10 yun, kulang-kulang. Na nandun na sinisecure nung trupa natin. And in spite of that, binira pa rin sila. Kaya nga, ang pasalamat nung Lieutenant Civilian nung kinausap ko sa buti na sila, walang civilian tinamaan. Pero sila naman ang tinamaan. Napakalungkot isipin na umaabot tayo sa ganun. Kaya, I am really reaching them out through the media na maparating sa kanila. Wala na tayong time para sa ganito. Dalawa lang pagpilian nila. Either gayahin nila si Kasanya or gayahin nila si Kajini. At sabi nyo nga, napakabata pa ni Kajini. Sayang na sayang. So, anymore? Sir, ano yung assistance na since nag-surrender si Sunny, si Casimir? Ano yung mga pwedeng what's the next step
Or Okay. nasaan? Let me clarify it. No? Kaya, ganyan ang statement ko. Kahit nag-surrender siya, still, we will file the case. So may case pa rin actually siya. But because that is the rule of law. But we will assist him kung ano man yung kailangan niya. Kaya number one is pagalingin mo na yung sugat niya. Just like what happened kay Katintin niya before. Sabi ko ngayon magaling na. Mas matindi yung kay Katintin. Grabing tama nun. No? May tama siya dito sa dibdib. Buti hindi tinamaan yung puso. Tapos dito sa kamay niya, dalawa. Pero ngayon, nakita ko na yung latest picture na tumatawa na. So, magaling na siya. So, step by step. But first, ay kailangan talagang ma-file namin sila ng kaso. Dahil babalik ta rin na naman nila kami yan kung hindi namin file silang kaso. Dahil, siyempre, hindi naman namin sila pababayaan doon sa ospital. While pinapagaling sila, ay babantayan namin sila dahil kung may mangyari sa kanila, i-charge naman sila. Then under our custody na sila. But while under our custody, we need to file a case. And that is the rule of law. Kaya tuloy yung kaso, but our humanitarian assistance is still there. Then, what will be the next? Then, depende. Depende sa gulong ng justisya. Including ba dyan, sir, sa are you going to dig deep kung itong si Kasanya is na-involved sa mga previous like atrocities or mga engaged encounters against... Yeah, lalabas na yun doon sa mga case build-up na sinasabi natin. So, will Kasanya be eligible for government support kagaya ng tinatanggap ng mga former rebels? Hindi natin masasabi sa ngayon. For now, yes, may case pa kami file sa kanila. Kasi actual na nahuli. Yeah. Pero nag-surrender. Iba naman yun. Yeah, i-evaluate natin yun. Kasi iba yung surrender na... Hindi yun nag-surrender pala, sir? Nag-surrender siya dahil nag-surrender siya. O pumunta sa barangay chairman? Nag-surrender siya. Nag-surrender siya? Natakot na siya. Natakot na siya. Hindi yung oo. surrender na regular. Hindi yung regular yun nga. surrender. So dapat managot siya. Wala siyang Kaya managot pa rin. Unfair naman yun. Okay na po. Naisip niyo po, sir, para sa natitira pang mga hindi. Ito si muna, bago ako. Si Batco muna at area niya yung Gandara na yan. Siya ang... Before message, sir, may question. Sir, yung namatay is, sabi nga natin kanina, is bata pa. Ano yung ginagawa ng Philippine Army to prevent further recruitment? Kasi baka sakaling mag-recruit na naman, lumakas na naman. Anong ginagawa natin, sir, para matigil na yung recruitment ng NPA? Napakarami nating project yan. So yung mga CMO units natin, Civil Military Operations Units, mayroong mga projects dyan. Mayroon tayo sa school, i-address yung mga youth natin, yung mga deradicalization and mga awareness kung ano yung mga ginagawang panlilinlang ng NPA sa kanila. Kasi kaya nga nakakalungkot talaga isipin dahil sabi nga natin na itong mga ito ay hindi naman talaga likas na masasama. Kundi nalinlang lang sila. Na-indoctrinate. No? Na-indoctrinate, napapaniwala na ganito talaga, masama yung gobyerno natin, kilusan or revolution ang solusyon. Yung mga ganong propaganda, itong mga kabataan natin na napaka-fertile pa ng isip at madaling so nahikayat nila. Kaya to counter that ay maraming programa tayo, not only as the military but also in collaboration with the local government. So marami tayong proyekto yan. So lalo-lalo na doon sa mga schools. So, may mga tayo, awareness particularly. Okay, message. Okay, sir. Message po para sa natitira ng mga hindi. Wala ako po nga, sir.
Of course, with the leadership of our Brigade Commander, Brigadier General Alino Sindejego, kaya po nang sinabi nila kanina, Ma'am Sir, wala naman pong saysay yung ginagawa nilang pag-aaklas sa ating pamahalaan. Sila po yung mga nalinlang lang. So sana bumalik na po kayo. Bumalik na po kayo sa pamahalaan. Sumurrender po kayo, may mga mekanismo po kayo. Mag-reach out po kayo sa inyong armed forces, sa mga puwersa po ng 801st Infantry Brigade. Nandyan po ang ating 5 battalions. Mag-reach out po kayo at kayo po ay magbagong buhay na po kasi mas maganda po na magtulong-tulong tayo para umunlad yung bansa natin. Hindi siya pamamaraang illegal, kundi siya pamamaraang makakatulong sa lahat. Thank you, Colonel Rosario, our battalion commander of the 3rd Infantry Battalion, covering that area ng Gandara. So, sa kabuuan, sa buong AOR ng under ng 801st Infantry Bantay at Gabay Brigade. So, bilang commander dito ay nais kong ipaparating sa inyo lahat, lalo na doon sa ating mga kababayan na naliligaw ng landas na tama yung sabi ni Batcom kanina, wala nang saysay. So marami tayong pwedeng magawa pa sa buhay natin, lalong-lalo na yung medyo bata pa ang edad, katulad nitong si Ka Jenny, na talagang nangihinayang talaga kami. Walang may gusto sa nangyayari. Kaya ang nais lang namin ay pwede naman natin mapag-usapan kung ano yung mga problema nila. Nandyan ang local government natin na willing tumulong. Sa ngayon nga, nung nalaman kaagad nila mayor na may mga nagbakwit dahil natakot doon sa putukan na nangyari doon sa kalooban ng mga barangay ng kanyang munisipyo, ay agad-agad nandyan yung tulong ng local government. So, first and foremost talaga ay yung ikabubuti ng lahat ng ating mga communities, ang ating pinagtutuunan ng pansin at ng focus ng ating effort dito. So nandito kami ang inyong Armed Forces of the Philippines na magbibigay ng serbisyo para sa mga tao. Pero doon sa mga na lumalabag sa ating batas, ay kami rin trabaho rin namin ang magpapatupad ng batas para sa kapayapaan ng ating mga kanayunan. Kaya pakiusap ko, kung may panahon, habang may panahon pa, ay makiisa na kayo para sa ikabubuti ng ating mga kinabukasan at para sa kapayapaan at sa kaunlaran ng ating mga kanayunan. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you so much, sir.